Hey guys, my name is G Hi, my name is Rina. I'm Josie. and we are the Caring Team. Welcome to Caring Team. Welcome po sa Caring Team. Hello mga ka-CG! Welcome po sa Caring Team Channel. At bago po ang lahat, gusto ko po muna magpasalamat po sa ating mga subscribers at gayon din po sa ating mga viewers na patuloy po na sumusuporta sa ating channel. Maraming pong salamat sa inyo at sa mga viewers din po natin na nagko-comment. Kada topic natin ay meron po talaga silang comment. Maraming pong salamat sa inyo. Ay masyado po akong overwhelmed po ako sa mga comment ninyo na nagugustuhan nyo po ang aking mga topics na na-share. Ayun po, maraming pong salamat. At sana po ay patuloy nyo po kaming suportahan. Yan, ulit po. Maraming pong salamat. Ayan. At para po sa araw na ito, ang topic po natin ay tungkol sa fever, lagnat, at convulsion, at seizure. Ang totoo po niyan ay hindi po sana ito muna ang topic natin, no? May isa pa po kasing gustong topic para sa araw na ito. Pero kasi ito pong topic na ito tungkol po sa lagnat, sa convulsion, sa seizure, ay kasi po sa araw-araw po sa workplace ko po ay halos araw-araw po talaga may sinusugod na mga bata na kinoconvulsion. Kung hindi naman po kinoconvulsion ay kinumbulsyon. Kaya naisip ko po ang topic na ito at kasi po iniisip ko na bakit kailangan pang convulsionin or umabot pa sa convulsion ang lagnat ng bata, ano? Bakit pa kailangan pang umabot sa point na yun na kung maaari naman natin siyang kung maaari naman natin agapan agad ang lagnat ng bata para hindi na umabot sa convulsion, no? Iniisip ko nga po na baka minsan ay kulang ang kaalaman ng ating mga kasigi, ng ating mga kananayan diyan tungkol po sa tungkol sa lagnat at sa convulsion na ito, no? Kaya po nangyayari sa mga kabataan ang convulsion, ang lagnat nila na nauuwi sa convulsion. Ayan, kaya po naisip ko na i-share na agad po ito ang topic na ito. Ayan. Una po, ang fever o lagnat po ay minsan po ay senyales na o sintomas na ikaw ay may infection. Lalo na po kung ikaw po ay may kaakibat na nararamdaman, inuubo, sinisipon, or may nararamdaman kayo sa inyong katawan na binabaliwala nyo lang po. Pag kayo po ay nagsimula ng lagnatin, ibig sabihin po niyan, ang nararamdaman nyo pong iyon ay nagsisimula ng huwag na lumala na dahil ito po ay nagde-develop na ng senyales na kung ang anak natin ay may lagnat. Sila po ay matamlay, walang ganang kumain, namumula po ang kanilang mga mata. Tanungin po natin sila kung ano po ang kanilang nararamdaman. I-check po natin ang kanilang temperatura at kung napatunayan po natin na sila po ay may lagnat at 37 normal po na temperatura ng ating katawan, 36 hanggang 37 normal pa rin po na temperatura kung tayo po ay nasa air conditioned na lugar. 37.5 hanggang 0.7 sila po ay may sinat. Maaari po natin silang punasan po natin ang kanilang buong katawan, iwasan suotan ng mga makakapal na damit, iwasan suotan ng jacket, ng pajama, ng medyas, o kumutan po natin dahil ito po ay nagbibigay lamang ng dagdag na init sa kanilang mga katawan. At kung tumaas po ang kanilang lagnat ng 37.8 hanggang pataas po, painumin po natin sila ng paracetamol as doctors prescribe po, no? Kung ilang dosage ang maaari natin ipainom kung sakaling ang anak natin ay may lagnat. At gayon din po, ipagpatuloy pa rin po natin ang pagpupunas po ang senyales na ang inyong mga anak ay kinukonvulsyon o magsisimula ng convulsionin. Una po ay naninigas ang kanilang katawan.
nangingisay, tumitirik ang kanilang mga mata, bumabagal ang kanilang paghinga, namumula ang kanilang mga mukha, nangingitim ang kanilang daliri sa kamay at gayon din sa paa. Minsan po nawawalan sila ng malay, o meron naman po yung tipong sila po ay nasa malalim na pagkatulog. Ito po ang maaari natin gawin habang ang mga anak natin ay nagkukonvulsyon. Kung sila po ay nasa kama, bigyan po natin sila ng malawak na espasyo. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanila, mga bagay na matitigas at matutulis. Alisin po natin iyon. Bigyan po natin sila ng unan upang sa ganun maprotektahan natin ang kanilang ulo na mauntog. At gayon din po, subukan po natin na dahan-dahan silang itagilid. Iwasan din po na maglagay ng anumang bagay sa kanilang bibig dahil ito po ay magiging hadlang po sa hangin na maaari pumasok sa kanilang katawan. Habang nakatagilid po sila, i-check po natin ang kanilang temperatura. Kung sobrang taas po ang kanilang temperatura, punasan po natin sila ng malamig na tubig. Punasan ang buong katawan. Gayon din po, habang pinupunasan natin ang kanilang katawan, ay sundan naman po natin ng tuyong bimpo. Habang pinupunasan ng malamig na tubig, patutuyuin naman natin upang sa ganun ay hindi naman po sila lamigin. Iwasan po natin na suotan sila ng jacket, ng pajamas, ng medyas, o ng bonnet habang sila po ay nilalagnat. Dahil ang mga bagay po ito ay makakadagdag lamang ng init sa kanilang katawan. Kung maaari po, suotan lamang po natin sila ng sando at shorts. Ayan po, para mas makakasingaw ang init sa kanilang katawan. Pero mga mami, mga kasigi, minsan po mapapansin po natin ang ating anak ay nagsisisure o kinokonvulsyon, o makikita natin na nangingisay pero wala naman po silang lagnat. Ang tawag po dito ay afebrile convulsion, o ibig sabihin po walang lagnat pero kinokonvulsyon. Yan nga po, nakikita natin, napansin natin nag-i-start na ng convulsion ang ating anak. Ganun din po ulit ang first aid na maaari natin i-apply, pero wag po natin silang pupunasan ng tubig na malamig kasi po hindi po sila nilalagnat. At habang ang temperatura niya ay minsan ay mababa, maaari po natin silang kumutan naman. Habang kung sila po ay nagsisisyo na walang lagnat, kumutan natin dahil sila po ay nilalamig. Kung maaari po, kung mayroon po kayong hot water bag, mag-start po tayo magpunas. Katulad nga po, ang pag-seizure po ay tumatagal lamang ng 5 minuto. At pag humupa na po ang kanilang pag-seizure, nagkaroon na po sila ng conscious o may malay na, diyan po ay nagsisimula ng sila ay magkaroon ng lagnat. Lalagnatin na po sila pagkatapos ng kanilang seizure. Kaya maaari po natin silang painumin ng paracetamol kung sila po ay may malay na. Karaniwan po ang mga batang nagsisisure ay mga sanggol hanggang sa 6 na taon na gulang lamang ang mga batang sinisisure. Ang mga matatanda po ay bihira lamang pong mag-seizure. Ang mga bata po na nagsisisure tuwing sila ay nilalagnat, kung unang beses pa lamang po na nag-seizure sila, habang sila po ay may lagnat, ito po ay dahilan sa taas ng kanilang lagnat. Pero kung ang mga anak po natin ay nagsisisure tuwing nilalagnat sila, o minsan po hindi naman kataasan ang kanilang lagnat, sila po ay sinisisure, ang gawin po natin ay konsulta po sila sa espesyalista upang sa ganon ay malaman po natin kung saan nanggagaling ang pagsisisure ng ating mga anak. Dahil ang mga bata po na nag-seizure ay may tendency po na maulit-ulit. Pagkatapos po nila mag-seizure, after ilang minutes ay mag-seizure ulit, ikonsulta na po natin sila sa espesyalista after po ng kanilang seizure episode. Ang mga nasa edad po na 7 taon hanggang sa pataas na edad ay nakaranas ng seizure ay
hindi po normal ito para sa mga edad na ganun po, no? After po ng seizure, ang gawin po natin ay ikonsulta na po sila sa specialist. Kailangan po nating itagilid ang batang nagsiseizure o kinukumpulsyon. Ginagawa po natin ito upang maiwasan po na ang kanyang dila mismo ay makabara sa daluyan ng kanyang hangin. Kung inyo pong mapapansin, habang tayo po ay nakahiga, ang dila po natin ay umuurong. Kaya kung ang batang nagseizure po o batang habang nagsiseizure ay nakatihaya, may tendency po, may chance na ang kanyang dila po ay umara sa daluyan ng kanyang hangin. Kaya ganun po ang ginagawa natin kung ang bata po ay nagsiseizure. At kung papansin nyo po na nagdudugo ang kanyang bibig, hindi po yun dahilan dahil sa nakagat niya ang kanyang dila. Maaari po na dahilan po nito ay nasugatan po ang kanyang dilagid o hindi naman kaya po ay ang kanyang labi habang siya po ay nagsisisure dahil kung inyo pong papansin, ang bata nagsisisure ay naglalakbyo. Sumasara ang kanyang bibig o minsan nangihinig, kaya may tendency po na makagat niya ang kanyang mga gilagid o dahil po sa nagkikiskisan ang kanyang mga ipin. At mga mother po, mga kasiki, iwasan po natin na itakbo ang ating mga anak kung sila po ay habang nagsisisure dahil may tendency po na sila po ay mauntog or masaktan lamang habang binubuhat niyo papunta sa sasakyan na inyong pagdadalhan, sasakyan na gagamitin na pagdadalhan sa inyong mga anak papuntang ospital. Hintayin po muna natin na matapos ang kanilang seizure episodes bago po natin sila dalhin sa ospital. Bakit kailangan po nating itagilid ang batang nagsiseizure o kinukumpulsyon? Ginagawa po natin ito upang maiwasan po na ang kanyang dila mismo ay makabara sa daluyan ng kanyang hangin. Kung inyo pong mapapansin, habang tayo po ay nakahiga, ang dila po natin ay umuurong. Kaya kung ang batang nagseizure po o batang habang nagsiseizure ay nakatihaya, may tendency po, may chance na ang kanyang dila po ay bumara sa daluyan ng kanyang hangin. Kaya ganun po ang ginagawa natin kung ang bata po ay nagsiseizure. At kung inyo pong papansin, ang bata nagsiseizure ay naglalakbyo. Sumasara ang kanyang bibig o minsan nangihinig, kaya may tendency po na makagat niya ang kanyang mga gilagid o dahil po sa nagkikiskisan ang kanyang mga ipin.